Isang nakakakilabot na kwento ang hatid ko sa inyo ngayon tungkol kay Jessa, isang estudyante sa universidad na nasa gitna ng gubat. Ang ganda ng lugar ay may kaakibat palang misteryo na nagdudulot ng pagdududa sa kanyang realidad. Isang araw, nalaman niyang may ibang tao na kamukhang kamukha niya at unti-unting lumalala ang mga kakaibang pangyayari sa kanyang buhay. Paano kaya haharapin ni Jessa ang mga doppelganger na nagdadala ng takot at panganib sa kanyang mundo? Ako po si Jessa. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung isa sa mga hindi ko makakalimutang karanasan. Nung college ako, nag-aaral ako sa isang university na nasa gitna ng gubat. Isa yun sa mga dahilan kung bakit ako nag-enroll doon. Kasi ang ganda ng lugar, parang nasa ibang bansa, pero may kapalit din pala yung ganda ng lugar na yon. Yung mga nangyari sa akin, nagduda talaga ako sa realidad ko. Parang pakiramdam ko na sa isang panaginip ako na hindi ko alam kung paano ako magigising. Nagsimula ang lahat ng yon nung may mga kaibigan ako na nagsabi sa akin na may nakita raw silang tao sa bahay namin na kamukhang kamukha ko. Nagtaka ako kasi mag-isa lang ako sa bahay noon. Tapos, nagkaroon ako ng mga sintomas. Madalas akong nakakaranas ng matinding sakit ng ulo. Tapos, bigla na lang din ako nagkakaroon ng nosebleed. Paulit-ulit na nangyayari yun sa akin sa loob ng 2 linggo. Yung girlfriend ko naman, nagalit sa akin kasi may nakita raw siyang kamukha ko na may kasamang ibang babae sa isang restaurant. Nag-away kami ng matindi. Kasi hindi niya ako pinapaniwalaan na hindi ako yon. Dahil sa mga nangyayari, nag-decide ako na umuwi muna sa probinsya namin. Gusto ko muna makapagpahinga at makalimot sa mga problema ko. Habang pauwi ako, nakatulog ako sa jeep. Nagising na lang ako nung may sumalpok sa amin. Nagising ako na duguan yung driver. Yung mga pasahero nagiiyakan, may mga sugatan. Ako naman wala akong nararamdaman na sakit. Parang nawala yung sakit ng ulo ko. Bumaba ako sa jeep. Nakita ko yung nabangga namin na kotse. Wasak na wasak yung harapan niya. Tapos yung driver niya, duguan din. Nakatingin lang siya sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin at umalis na ako. Simula nung araw na yon, gumaan yung pakiramdam ko. Nawala yung sakit ng ulo ko. Yung nosebleed nawala rin. Tapos yung girlfriend ko nagsorry sa akin kasi nakita raw niya ulit yung kamukha ko na may kasamang babae. Pero hindi na raw ako kamukha. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko tapos na yung bangungot na nararanasan ko. Pero isang araw tumawag sa akin yung kapatid ko. Sabi niya may nakikita raw siyang kamukha niya sa bahay nila. Natakot ako kasi baka yung doppelganger niya katulad nung sa akin na kung saan-saan nagpupunta. Nagpaalam ako sa trabaho na uuwi muna ako sa kapatid ko. Sabi ko, tutulungan ko siya na mapaalis yung doppelganger niya. Nung pauwi na ako sa kanila, nadaanan ko yung kotse ng kapatid ko na nakaparada sa gilid ng kalsada. Nakabukas yung bintana. Paglingon ko, nakita ko yung kapatid ko na nakaupo sa driver's seat. Nakatingin siya sa akin, hindi ko alam kung bakit, pero huminto ako. Bumaba ako sa kotse, lalapitan ko sana siya, pero bigla siyang umandar. Hinabol ko siya pero mabilis yung takbo niya. Paglingon ko, may isa pang kotse na paparating. Yung kotse ng kapatid ko. Hindi ko alam kung ano yung nakita ko pero hindi ko na lang pinansin. Tumakbo ako pabalik sa kotse ko at umalis na doon. Pagdating ko sa kanila wala yung kapatid ko. Sabi ng asawa niya may binili lang daw sa tindahan. Nagpahinga muna ako. Sabi ko sa sarili ko, kapag dumating yung kapatid ko, kakausapin ko siya tungkol sa nakita ko. Pero bago pa man siya dumating, may narinig ako na pumasok sa gate nila. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko yung kapatid ko na nakatayo sa harap ng pinto. Hindi siya kumakatok. Nakatingin lang siya sa pinto. Bumukas yung pinto. Pumasok yung kapatid ko. Tapos may isa pang kapatid ko na pumasok ulit. Nakita ko yung dalawa na magka-holding hands habang papasok sa loob ng bahay.
Hindi ko alam kung ano yung nakita ko, pero natakot ako. Tumakbo ako palabas. Sumakay ako sa kotse ko. Umalis ako. Hindi ko na lang sinabi sa kapatid ko kung ano yung nakita ko. Nagdala na lang ako ng albularyo sa kanila. Sabi sa akin ng albularyo, may mga galit daw na espiritu sa gubat na dinadaanan ko. Kailangan daw mag-alay kami ng mga sakripisyo para mapatawad kami at mapalayas yung doppelganger na nakasunod sa akin. Ginawa namin yung mga sakripisyo na kailangan. Nung matapos yun, nawala na rin yung doppelganger ng kapatid ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung aksidente na nangyari sa akin. Pakiramdam ko, doon ako namatay. Pero, binigyan ako ng pagkakataon na mabuhay ulit. Kaya naman, nagpapasalamat ako sa bawat araw na nakikita ko ang pagsikat ng araw. Sana, magsilbing babala ito sa mga tao na mahilig pumasok sa mga lugar na hindi naman dapat pinapasok. Sa kwento ni Jessa, natutunan natin na may mga lugar na dapat iwasan, lalo na kung may misteryo. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod mga kaibigan, ingat sa mga doppelganger.